lang dito ang nag-worry? Sino ba sa atin dito ang walang worry? Sa Tagalog ay pag-aalala. No? Yun yung Tagalog niya. Pero tinignan ko sa dictionary kung ano ang ibig sabihin ng worry. Is to afflict with mental distress or agitation. So sa madaling salita, pag sinabi natin agitation, pagkabalisa. No? Anxious or anxiety yung ibig sabihin ng worry. Kapag tayo ay nagwo-worry, ang kaniyang o ang naaapektuhan sa atin is ang ating mental. Kasi once na sobrang nag-aalala ka, hindi ka makatulog. At kapag hindi ka makatulog, apektado, utak, katawan, lahat. Pati relasyon natin sa kapwa. Oo, kapag ka sobrang worry. Ang origin pala ng worry, just to give you a little bit background, nagsimula ito, the origin is from the word fear. No? Na ito ay nagsimula sa utak. Kasi ang fear, nagsimula ito sa garden, no? Sa buhay ni Adam. At nagkaroon lamang ng fear. Alam natin that the world was perfect. Yung relasyon ng tao at saka sa Diyos, nung hindi pa nagkasala si Adam and Eve, ay perfect po yun. Ngunit nung sila ay nagkasala because of disobedience, doon nag-start ng fear. According to Genesis chapter 3 verse 10, nung inanap ng Diyos si Adam, nasaan kayo? At ang sabi doon sa Genesis 3:10, and he said, sabi niya, simulat ko dito, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. Alright. Narinig ko yung boses mo, natakot ako. So doon nagsimula yung fear. Kaya tignan nyo ang nangyayari ngayon. Ano ba yung nangyayari? Kapag sobra-sobra ang worry, no? Ang fear, ang anxiety, kapatid yan. Oo, ano ang problema ng lipunan ngayon? Maraming mental illness. Sapagkat ito talaga ay nagsimula pa nung time ni Adam. And then itong teksto na ating nabasa kanina ay ito ay sermon mismo of the Lord Jesus Christ on the Mount. No, bakit tinawag na sermon on the Mount? Yung Matthew chapter 5 up to chapter 7, ang tawag doon ay sermon on the Mount. No, sapagkat ang location nung binibigay ng Panginoon itong mga sermon na ito ay nandun sila sa hillside ng Galilee, sa mountain ng Galilee. Mountain yung kanilang location at that time. And we know when we speak about sermon, this talks about Christian ethics, Christian living, the beatitudes, the attitudes of a Christian. Doon natin lahat maririnig. And ito ay sermon ng Panginoon. And in Matthew 6:25, alam niya na yung kanyang mga audience at that time, bagabag sila, nababahala sila sa kanilang pangangailangan. Kaya na nabanggit ng Panginoon dito yung food, drink, the water, and the shelter. Ano sa atin ito? The basic needs. No? Yung essential ng need ng tao para mag-survive every day. So noon pa lamang, ito na ang problema ng mga tao, ng mga Hudyo noong panahon. At yung mga audience niya, during the time na binibigay niya itong teaching na ito, were farmers, fishermen, his disciples, yung mga nasa nakakababa na estado ng buhay, mga nakakaranas ng poverty. They are the marginalized, yung mga feeling nila rejected sila sa lipunan. Sila yung mga mostly na audience na nakikinig. And some of them were hopeless at that time, na ang kanilang mga pinagtatrabahuan lamang ay yung kanilang pangangailangan. Yung food, yung water, yung shelter. Ganun din tayo hanggang ngayon naging universal. When I say universal, naging ito ay buong mundo. Pero problema din ang mga tao ang ating need.